Kasama natin ngayong umaga si Dr. Rodolfo Edlagan, isang herbologist at phytotherapist and systemic enzyme therapist. Good morning, Doc, and welcome to the show. Okay, magandang umaga, Doc Bong, and magandang umaga, Ma'am Cherry. Okay. Ano po ba talaga ang enzyme? Doon po sa paki-explain po ng maiintindihan po ng ating mga televiewers at ano po talaga yung function nito sa atin? Well, ang enzyme kasi sa Greek word, galing ito sa salitang enzymos. At yung enzymos, ang meaning is fermentation. So, napoproduce talaga ang enzyme through fermentation. At yung nabanggit kanina ni Doc Bong, ang katawan natin, we have more than 3,000 enzymes. Okay. Pero according sa mga research, sa mga writer ng mga aklat about enzymes, ang identified lamang ay only few. Kaya merong isang aklat na tinatawag na The Complete Book of Enzyme. Tinawag itong the best kept secret. Oh, okay. Ang enzyme. Now, yung mga Pilipino, masyado tayo na-introduce sa vitamins and minerals. Pero ang pagkakaiba ng enzyme, without vitamins and minerals, we are weak. Without phytochemicals, we are weak. Yes. But without enzyme, we are dead. We are dead. Yes. Mas nakakatakot yun. Oo nga. Okay lang minsan nagiging weak, pwede ka pa lumakas Okay lang, eh. no? Pero yun nga, yung pagka wala talagang enzymes, yung cells mo, yung nga sinasabi ni Doc, yung cells mo, mamamatay, hindi magfa-function ng maigi. Hindi po ba? Yes, lahat kasi ng nag-movement natin, even when we move our fingers, when we twink of an eye, lahat mag-isip, it needs enzyme. Kaya si Dr. Howell, yung tinatawag na father of enzyme, ang explanation niya, ang enzyme, ito yung spark of life. Spark of life. Yes. Kasi katulad po na sinasabi niyo po kanina na naturally found po ito sa ating katawan. Meron po talaga tayo. So hindi naman siguro ang lahat ay may pagkakataon. May mga chances po ba na talagang nawawala ang enzyme sa ating katawan? Or ang pinaka dapat lamang po nating bantayan dito ay pag bumababa ang enzyme, kailangan masuportahan kagad ito para po magkaroon ng normal function agad yung ating mga cells. Yes, and gusto ko lang linawin, ang enzyme ay apat na klase, no? One is digestive enzyme, which is responsible for digestion. Okay. The other one is metabolic enzyme, which is responsible for metabolism. The third one is the antioxidant enzyme, which is responsible for antioxidation. And the fourth one is the microbial enzymes, which there is a special function sa loob ng katawan ng tao. Now, ang cells natin during the oxygen metabolism process, let's say tuwing humihinga tayo, yung oxygen, ina-absorb ito ng cell Okay. as one of the most important food of the cell. Kaya lang, after the oxygen metabolism inside the cell, there is a byproduct which is a toxic chemical which we call the superoxide. And this superoxide, pag hindi ito na-control, it will damage the cells that would lead to diseases. So kapag itong superoxide ay merong isang mission sa katawan yan and the purpose is to attack and kill the germs. Yes. But after killing the germs, this superoxide will go back to the cell to damage. So this time, the cell will produce an enzyme. So again, superoxide, yung toxic chemicals, ang ipoproduce ng cell na enzyme is superoxide dismutase. Alright, okay. Ayan. Okay, dahan-dahan na po natin na. Paano nakakatulong kung magkakaroon ka ng enzyme supplementation sa isang may asthma po? Ang asthma kasi is allergy. And number one cause ng allergy is too much production of histamine. Kaya ang gamot na binibigay dyan ng mga doctors is antihistamine. Yeah, but sa research namin, ang histamine, hindi yan ang root cause of the problem. It is only the symptom. So, hinanap namin kung sino yung nagre-release ng histamine sa katawan. And we found out na yung ating immune system ang nagre-release ng histamine. And the purpose of histamine is to attack and kill the germs. Kaya lang, ang problema, pag may asthma ka, let's say, allergic ka sa dust, pagpasok ng dust sa katawan, hindi yan germs. Nakita ng immune system yung dust, nag-react siya, nag-release siya ng histamine. So, hindi naman pwedeng patayin ng histamine yung dust kasi wala namang buhay yan. So, what happened, yung histamine na na-produce ng immune system, yun ang nagkakos ng allergic reaction.
that would lead to inflammation ng lahat ng mga daanan ng hangin, Okay. mamamaga siya, and that is asthma attack na. Alright. So ang ginawa namin, hinanap namin, sino ba yung nagkakos ng malfunctioning of the immune system? And we found out, ito na nga yung free radicals na natuklasan sa Japan at sa Russia. At ito yung center of our research dito sa Pilipinas. Ito yung pag-aaral namin sa free radical na tinatawag namin free radical pathology. So itong mga free radicals na ito, sa simpleng salita, ito yung mga toxic chemicals. Okay. Sa Tagalog, nakakalasong mga chemical na galing sa hangin, sa pagkain, sa tubig. At ang pinakamalakas mag-produce nito yung stress. Stress. Okay. Yeah. Huwag tayo ma-stress. Huwag ka Pero masyadong saan, pero saan po pumapasok doon yung pag nag-enzyme supplementation ka, natutulungan yung pag hindi pag-attack na ng asthma mo? Okay. So ang cause ng damage ng mga cells ng immune system, yung free radicals. Yun po. Yeah. Okay. Ba ito? Gamot po ba Connected. ito o supplement o paano po ba ang epekto nito sa isang pasyenteng may diabetes? Nung nag-research kami noon, ang diabetes, sa medical encyclopedia, ang cause ng diabetes ay malfunctioning of the pancreas. So, hindi siya nagre-release ng insulin. Pero, nakita ko na ang tinutukoy ng medical encyclopedia is only diabetes, which is insulin dependent. Pero, karamihan ng diabetes is non-insulin dependent. So, Okay. ibig sabihin, they have insulin pa. Pwede pa. Ay, meron pa po Meron doon. pa, Oo. Yes. So, Oo. what caused yung diabetes? So, ito yung pinag-aralan namin mabuti. Natuklasan namin na ang nadadamage is the liver. Okay. Since ang liver ang nag-absorb ng lahat ng kinakain natin. For example, kumain ka ng kanin. Ang kanin ay isang klase ng polysaccharide na ang ibig sabihin, ang molecules ng sugar is 3. Pero ang ina-absorb lang ng liver is isa, which is the monosaccharide. So itong 3 molecules, Okay. pag nakita ng pancreas na ang kinain mo ay polysaccharide, magre-release siya ng insulin para i-break down yung molecules. Pag iwa-hiwalayin yung poly, gagawin niyang 3 monosaccharide. Okay. So this time, ganon. pwede na siyang i-absorb ng liver. Kaya lang, ang problema, kung meron kang liver cells na damage, Yes. at doon pumasok yung sugar, even though it is mono, tatapon pa rin siya sa dugo because Kasi it is walang damaged. wala. So ano pong klase ng enzyme anong klaseng enzyme kulang ang isang diabetic po? Well, dito papasok ngayon yung metabolic enzyme. Metabolic enzyme. Which siya ngayon yung magre-repair ng na-damage na cells. Okay. So saan po pwedeng makuha itong metabolic enzyme? Can we get it actually from sa kinakain po natin? Kinakain, oo. Anong prutas or gulay or kung ano man pong pagkain ang mataas po sa ganitong klase po ng enzyme? At hindi po ba available din ito sa mga kinakain natin? Or kailangan talagang dagdagan natin ng supplementation? Available ito sa lahat ng gulay. No? Kaya lang ang problema, pag ang isang gulay ay na-sprayan, Okay. yung mga enzymes hindi nag-develop. Ano? Kasi yan, simula sa sprout yan, i-sprayan na yan eh. Lalagyan na ng mga chemicals na fertilizer. So, hindi na-develop yung enzyme. So, maraming kain ng mga gulay, thinking na yung enzyme, yung nutrients makukuha. Pero ang totoo, wala yun. Sinira ito ng mga pesticides, insecticides na ginagamit. So para ma-avail mo ito, kailangan ang pagtatanim mo ng gulay, ng prutas, organic. Yes. Wala talaga siyang mga chemicals. Organically na grown gamitin. po, Yes. dapat nakakainin. Yes. So ito po si Mang Jaime. Mang Jaime, maliban po dun sa na maintain nyo yung level po ng inyong sugar sa pagiging diabetiko nyo po, nag-improve din po yung inyong eyesight dahil po sa enzyme supplementation. Paano po nyo napansin? Dati po ba, gaano po ba kalabo ang inyong mata? Talaga, minsan, Nagsasalamin na po ba kayo dati? Nagsasalamin ako. Nagpasukat ako ng salamin eh. Kasi malabo na nga yung pantingin ko sa lalo sa mga tao. So after a while, nagkaroon po kayo ng enzyme supplementation, nag-improve na po yung inyong paningin. Ano naman pong kakulangang klase ng enzyme ang may kinalaman po sa ating paningin? Sa mata. Opo. Kasi alalahanin mo, Cheryl, yung mata, may mga ugat yan. At yung ugat na yan ay kasing liliit ng hibla ng buhok. At doon dumadaan yung dugo na nagdadala ng asukal.
So what happened, yung asukal bumabara doon sa ugat, and later on, pag balik ng dugo, hindi na siya makapasok. Yun yung nagkokos ng panlalabo ng mata. Hanggang sa tuluyan itong mabulag, ang magiging kaso niya is glaucoma. Yes. Now, glaucoma, yung salitang gluco, it came from the word sugar. Sugar. So, ibig sabihin, yung sugar ang nag-cause ng high blood of the eye. So, kaya lahat ng diabetic, lalabo talaga ang mata. At kung di ito maagapan, this would lead to blindness. Kaya ngayon, yung may mga enzyme kaming ginagamit na ang trabaho ay una, tanggalin yung free radicals. Pangalawa, yung sugar, talagang nino-neutralize niya para mawala doon sa mga ugat. So what happened, kahit bulag na yung diabetic, may glaucoma na, may mga case kami bulag na for 7 years, unti-unti bumabalik yung vision. Ayun. Nare-recover namin siya. So maganda po yan. Pero Mang Jaime, maganda pa rin po for Mang Jaime, kahit na po nagtitake po siya ng supplement na enzyme, may enzyme supplementation po siya, ay mahalaga pa rin po ang pagmumonitor ng kanyang doktor dahil po sa kanyang diabetes. Yes, Hindi po yes. ba? Ayan, wag pa rin po magpapabaya. Pero Tama maganda yan. po yan na nakakatulong po sa inyong pangangatawan. Alright? Okay, importante Madam. yung pangkalahatang atensyon sa katawan, ano? True or false na po tayo, Doc. Ayan, totoo bang mamamatay po ang enzymes kung ilutong mabuti ang gulay? Yes. Yes. Kasi Dead. talagang, Sabi nyo nga. yeah, mamamatay talaga siya, no? Kasi ang lahat ng enzyme merong tinatawag na thermostability. And the thermostability of enzyme is only up to 50 degrees centigrade. Now, pag kumulo, that's 100 degrees. Mamamatay talaga siya. So ano po ang tamang pagluluto po natin sa ating gulay? Ang lahat po ng gulay ay may enzyme po yan. Yes. Na maganda po na makatulong sa pag-repair or matulungan madagdagan yung enzyme natin sa katawan. Pero so para po hindi mawala yung enzyme, kung ang purpose mo is madagdagan, anong dapat? Kailangan ba hilaw? Huh? Half cook? Well, kung Inihaw. makakain talaga siya ng hilaw, much better. That's the best way. Better, opo. And then, kung lulutuin mo naman siya, dapat wag siyang lalampas ng 50 degrees. 50 degrees. Talagang So, tama raw. lang. Yung sabihin, half cook. Oo. Para at least yung enzyme andun pa rin sa kinakain natin. Kumbaga isang kuluan lang Isang patay na ganun lang. kagad. Amuin na. Oo, Sa para prutas, makatipid na rin sa gas. yeah, sa prutas naman, pag nahinog, ang enzyme almost wala na. Eh di hilaw din dapat? Yes, dapat kakainin mo siya ng hilaw. Okay lang ako kung mangga everyday na Tama. hilaw. Pwede ako dyan. Pero yung ibang hilaw, hindi ko yata kaya. Yung mga sushi, Yeah. ano, mahirap naman. Ayan, napapag-usapan na rin yung pagluluto. Dok, kapag hindi ba mabuti na iluto ang gulay, ay may parasites na kasama. Mga Yes. parasitiko. Oo Yan. nga naman. Meron Baka yan. naman And may mikrobyo yan. Paano yun? Hindi Paano? maluluto na maigi. Kailangan half cook, pero pag di mo niluto na maayos, may parasite naman. So, ang isang pinakamagandang gawin yan, hugasang mabuti talaga yung vegetables, ano? Now, meron kami tinatawag na enzyme which is veggie wash. Okay. Yung tubig, lalagyan mo siya ng enzyme, tapos ibababad mo yung mga gulay. Kasi isa sa mga research na na-develop ko, before yung enzyme sa research namin is bacteriostatic. When we say bacteriostatic, it does not kill the germs. It only controls. Pero later on, I found out na yung enzyme na dinidevelop namin is bactericidal. Pinapatay talaga niya yung mga germs. No? Okay. And also sa virus, meron ako natuklasan na enzyme can also eliminate yung mga viral, no? Mga virus. So, I suggest yung tubig, ibababad yung mga gulay, hihiwain na muna, Yes. tapos lalagyan ng enzyme para yung enzyme makapag-penetrate sa loob. Oh, okay. So, Pero tas lulutuin din, di ba yung naibabad mo doon na enzyme na nawala na doon sa yes, pagluluto? but the purpose of the enzyme washing is to kill yung mga ibang germs. yung germs. And o also yung bacteria. nabanggit ni Doc Bong na mga parasites. Parasites. Yes. Ayun. At alam mo, hindi lang parasites yan. Merong pag-aaral ngayon na yung AIDS virus, na kumbaga, nahihinto siya, no? Yung progreso niya by using enzymes, specific enzymes kung tawagin, no? Abo? Yeah. very interesting. Nabasa ko yun sa, na-release siya sa dyaryo, no? Na natuklasan na may mga enzyme na kinokontrol niya yung HIV virus. Pero yung dinevelop naman namin, hindi lang basta kinokontrol, it also Kills. boosts the immune system, which the immune system itself ang papatay naman doon sa HIV virus. Okay. Ito, punta naman po tayo sa mga processed food. Ang mga processed food po ba,
May enzyme o wala? Ang tawag namin dyan ay dead food. Dead food. Processed food. You're Dead food. dead. Ayan. Ayan, walang Hindi. buhay. Syempre, so walang enzyme. Totally, yes. Oo. Wala. Pero hindi naman po nakaka-damage yun ng natural na enzyme natin sa katawan. Well, Po ba? ang Wala dinad- lang tayong mapapakinabangang enzyme, but meron naman tayong... hindi niya dinadamage ang enzyme, but dinadamage niya ang cells ng katawan ng tao. So, pag nadadamage yung cells, ang tendency ng enzyme is to work ng doble yung effort, parang Yes. ganon. At nawawala yung enzyme because ang nagpo-produce ng enzyme inside is the cell. Ayan, natututo na tayo, ha? May mga callers na pong gustong magtanong sa ating eksperto. Nasa linya po natin si Leonida Sevilla ng Parañaque City. Good morning po. Good morning. Ano po may paglilingkod namin ngayong morning? Ma'am, magtatanong lang po ako kay Doc. Opo. Yung tungkol po yung G6PD, how is it related to your topic na enzyme? Yung alin po? G6PD. Dok, ano bang term yun? G6PD, yun po yung newborn screening sa mga bata. Walang PD sa mga enzyme. bata. Yung mga, kung nakaka-apekto daw po yung pag-inom ng enzymes dun sa newborn screening ng mga bata. Well, ang enzyme sa mga newborn, even sa mga pregnant women, once na tinake sila ng mga pregnant women, yung mga toxic chemicals, una, yun ang nanoneutralize ng enzyme. So what happened, yung mga cells ng mga baby, lalong nagiging healthy at lalong nagiging active. So ang enzyme tumutulong na lalo itong ma-develop at ma-produce sa katawan. At isa pa po yung sinabi po ni Aling Leonida na nagpa-newborn screening po at nakita dun sa Walang baby na enzyme. walang enzyme. Ano po yun? Yun yung tinatawag na enzyme deficiency, no? So, pwede pong magkaroon niya ng enzyme supplementation kahit na po baby pa lamang po? Yes, even pregnant women nga. Tinest na namin ito eh. So lahat ng mga tinest namin ng mga pregnant women na nung nanganak sila, very, very healthy talaga. Meron kaming case na baby boy pinanganak. Pagdating ng 5-month-old, ang buhok niya umabot hanggang sa likod, ang haba. Very, very healthy, yes. Meron kami mga picture nun. So doon lang kami nakakita ng baby boy na 5-month-old, pero ang buhok niya umaba hanggang likod. So it means, tinawag siya sa Japan na BioKid, kung tawagin namin ito, no? So, proven talaga namin ang enzyme sa pregnant, sa mga newborn baby. Pag in-administer mo siya, talagang yung mga cells niya, na kung if it is damaged, yung mga organ, if it is nagmamalfunction, Opo. tinutulungan talaga ng enzyme na i-normalize para bumalik yung tamang function niya. Ayun. So, Yes. ganun din talaga kahalaga yung newborn screening para malaman Para mo malaman. yung kalagayan ng iyong baby. So, pwede pala sa Importante mga yun, bata, yes. ay pwede sa newborn. Yes, okay. All the way from Tarlac, nasa linya natin si Liza Garcia. Good morning, Liza. Hello? Ayan. Liza, from Liza, Tarlac. good morning. Yes. Tatanong ko lang po sana kasi yung 10 years old po yung anak ko. Asthmatic po siya, and since 4 years old siya, nag-take na po siya ng steroid na inhale like Seretide, Budesonide, and later on po yung Symbicort. Daily po kasi yon kasi may instances na like yung maghahatsing lang po siya, magka-attack na yung asthma niya. Paano po kaya yung enzyme supplementation? Paano niya matutulungan kaya yung anak ko? Bali, 10 years old na po yung anak niya at may asthma. So 6 At years sa na, tingin no? ko, meron din ho siyang allergic rhinitis, no? Which is kasama ho ng asthma. Pagbahing lang, atake na. Oo, no? Okay. Nakaka-apekto po ba o makakatulong po ba itong enzyme supplementation natin? Well, definitely makakatulong kasi ang katulad ng sinabi ko kanina, ang cause ng asthma at ng allergic rhinitis, yung too much production of histamine, which on our research, nakita namin na ang cause nito ay yung malfunctioning at deficiency of the immune system. Now, pagka nag-steroids ang isang pasyente, ang steroid kasi ay double-bladed drug. Which pagka ang isang pasyente binigyan nito, hindi makatayo, tumatayo talaga. But the problem is, ang unang inaatake ng steroid is the immune system. So pag may asthma, nag-steroid, temporarily lumalakas yung patient, nare-relieve. Kaya lang, in the long run, lalo niyang sinisira yung immune system. And that will
cause ito ng aggravation ng asthma. So, ang enzyme, pag ininom, lahat ng toxic waste ng steroids, number one, inyo-neutralize niya muna. Scavenge niya ito, eliminate. Pangalawa, i-repair niya yung mga cells ng immune system para pagka natuto na siya, lumakas na siya, nakakilala na siya. Kasi let's say, pumasok yung DAS, dapat ba mag-release ng histamine ng immune system? Dapat hindi. Kasi ang histamine ay para lamang sa germs. Pero ang pumasok ay hindi germs. Pero kaya nagre-release ng histamine ng immune system kasi ang tingin niya sa DAS ay germs. Germs, ayun. Kasi hindi siya marunong kumilala. Kasi mahina siya. So, enzyme supplementation would really help po. The immune system. Makakatulong Yes, na mapalakas ang Mapalakas. immune system. Yes. Lalo na yung mga ganyang edad, nasa 10 years old, nagsimula ng 4, yung mga batang yan, di ba? Regardless of may asthma sila, pag nasa labas na yan ng bahay, wala nang iniinda yan. Yan. Pero syempre, importante pa rin na i-advise natin doon sa magulang na patuloy pa rin ang pagtingin niya, ang pagpunta nila sa doktor nila, no? Sa family Yes. doctor nila, para makita at ma-advise din kung ano Balanse. yung tama. No? Tsaka para makita, tuloy Doc, pa rin ang steroid treatment niya, pero syempre may supplemente. para makita rin, Doc, yung level ng function ng immune system. So, kailangan pa rin yung consultation sa mga doctors. No? Complementary talaga. Yes. Okay. Okay, sige. So, tinatanong po ni Manny kung ano daw pong klaseng enzyme ang makakatulong po sa isang taong stressed o mayroon pong anxiety, depression, and panic disorder. Well, sa research namin, yung pag ang isang tao ay under stress, lahat ng mga cells niya ay nagpo-produce ng isang klase ng steroid, which is the cortisone. At itong cortisone nito, ang ina-atake, it is the immune system. Opo. Kaya nga pag under stress ang isang tao, mababa ang immune system niya, very prone siya sa anumang infection at mga sakit. Now, we have an enzyme like what we call the antioxidant enzyme, na ang trabaho nito, number one, is to neutralize muna yung mga toxic chemicals, and then after that, i-repair yung mga cells. So yun po ang nakakatulong. Yes, yes. Ayan, ako, pasensya na po sa mga text. Oo, sa mga nag-text po sa atin, kapos na naman po tayo sa oras. Sana po ay marami po kayong natutunan.